The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning, good morning, good morning. Happy Thursday. Morning, Cha, of course. Naks Popoy, good morning. naman. Ninong, good morning po. Namamas ko po. Sige lang, lista mo lang. Problema. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Pastor. Kamusta naman ang selebrasyon ninyo ng Pasko kahapon? Kagaya ka rin ba namin ni Popoy na nakahiga lang buong araw? Hindi naman, medyo nag-invite ako dito sa bahay ng mga ilang kaibigan, biyanan at mga mga families and Naks, friends. mukhang may Saglit lang. paletsyon kayo dyan, Pastor ah. Tsaka may papila daw kahapon, di ba? Yun din, for 5 kilometro yung pila ng mga inaanak mo, tama ba? Ang 5 matindi pa lang. dito kay Pastor, kahit na hindi niya inaanak, bibigyan niya. Oo naman. Kaya pila lang Ano po yan? kayo dyan. Matik na yun. Oo. Ano Mukhang kayang- may pabigas din siya. Ano kayang ibinigay? Pastor, kaway? Dasal. Dasal. Okay naman. Mahalaga Uy, yun. mahalaga yun ah. Oo Yun ang naman. pinakagusto kong gift kung sakali man. Pagdasal nyo na lang kami for good health. Pagdasal na lang Happiness kita, and yeah. peace of mind sa taong 2025. Pero Correct. ito, Pastor Jeff, meron pa rin tayong magandang balitang hatid para sa mga kapatid natin? Of course, sususugan, Hanep. Sususugan ko ulit kahapon about generosity kasi nga, Christmas is all about giving. And the greatest gift na na-receive nga natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. At pag tinignan niyo po, yung pagtulong na sinabi natin kahapon kay Ate Raquel, it should be coming from the heart na open and coming from the heart na talagang hindi pinepwersa. Ngayon po, gusto ko lang i-share sa inyo, dapat din tayong magbigay sa mga dapat pagbigyan. Kasi po, minsan, tinutulungan mo yung tao, ayaw naman tulungan yung sarili. May mga tao na umasa na lang talaga sa tulong. Di ba? Yung parang naging freeloader na lang. May mga kamag-anak ba kayo na ting-uwi ka galing Maynila? Alam mo yun, yung nakatanghod lang sa'yo. Tapos, hindi ka naman maalala the whole year. Meron kasing mga tinatawag na pagtulong sa matabang lupa. Ibig sabihin, yung fertile soil. Yung alam mo na ito magiging productive yung pagtulong ko. Katulad ng ginagawa ng ating mga Happy Anonymous. Naghahanap tayo ng mga magagamit yung pera, mapalago, or magagamit dahil immediate need para sa operasyon. So yung sinasabi ko, sabi sa Kawikaan 19:17, kapag tumulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Ang ganda na to, no? Pag tinignan niyo po ito, sabi, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward those, okay? Reward them rather for what they have done. Grabe, no? Yung our act of kindness daw po towards sa mga taong poor and needy, ino-honor daw po ni Lord. Hindi lang ito simpleng pagtulong, it's an act of worship. Minsan kasi, no, naisip natin yung resources natin, mababalikan kaya ako na to? May masusuklian kaya yung pagtulong ko? Iboboto kaya ako na to? Maalala kaya ako na to sa election or something like that, ano? Pero tandaan natin, si Lord mismo magbabayad sa'yo. Para kang nagpapautang daw kay Lord when you lend to the poor and then you bless them with their needs. Kapatid, every peso, every effort, every small act of kindness, God sees it all. At hindi siya marunong makalimot. So ngayong araw na to, as we end, look for an opportunity to help someone in need. Kahit maliit lang na sandwich, a word of encouragement, kung wala kang pera, look for someone to encourage, or even just your time. A listening ear will go a long way pagka po may tao nangangailangan at depressed. Tandaan niyo po, you're not losing anything. You're making an eternal investment when you give to the poor. Ulitin ko po, yung verse natin, Kawikaan 19:17, kapag tumutulong ka sa mahirap, para ka nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Panginoon, Amen. salamat po. Salamat, Panginoon, sa opportunity na maging tulay mo kami sa mga tao, Lord, na nangangailangan. Whether, Lord, it's time, talent, or even yung treasure namin. Salamat, Lord, sa mga Happy Anonymous namin sa buong 2024. Hindi nagsawa, hindi nagko-compute. Lahat sila, Lord, ay bukal sa loob ang pagtulong sa mahihirap at nangangailangan. At Lord, kita naman, Lord, yung ebidensya sa mga taong natulungan ng mga Happy Anonymous namin. Gumanda ang buhay, gumaling, napagamot, napag-aral, may pustiso, may bahay na ginawa ng bubong, pinto. So Lord, marami pong salamat sa tulong ng bawat isang Happy Anonymous. In Jesus' name, amen, amen, amen.
Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides. Ang ganda. Ang ganda ng verse natin ngayong araw na to. Yan nga season of giving nga daw ngayong Pasko. Pero sana, wag lang ngayong Pasko. Every day, pwede naman tayo magbigay kahit Dapat tapos na yung ganyan. Pasko. Lalo na doon sa mga kapatid nating nangangailangan at lalo na doon sa yung sinasabi ni Manong Ted na puhunan lang ang kailangan pero meron naman ng sipag at syaga. Di ba, Pastor? Correct. Oo. Yeah. Maraming Hindi natin salamat, Ninong Jeff. Dami kong Tomorrow ninong. ba, babalik na ang ating kaibigan? Yes, Bukas sana pa? naman. Hopefully, di namin masyadong sure dito ni Popoy kung may extend ba ng isang araw ang upo niya o kung babalik na si Manong Ted. Abangan! Oo, si Popoy naman ay napaka effective na Yan. replacement. Oh. Kasi Maraming gwapo salamat, rin, Pastor Jeff. talino. Sa sobrang effective, baka makita ni Manong Ted gawing isang buwan yung vacation leave, maging Wag na- eternity leave. Naku, Wag malayo, naman. malayo pa. Oo. Malayo. Eternity leave. Nakaano siya ngayon, hindi eternity. Oo. Naka-apostolic leave siya ngayon. Oo, sa mga apo, ini-enjoy. Para sa mga apo. Thank you so much, Pastor. We'll see you tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless.